Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, October 20, 2024. Yung minomonitor nga po nating low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ayon po sa advanced weather forecast ng European Center, ito po ay isa ng ganap na tropical depression or mahinang bagyo. Posible nga po mamaya ay pumasok ito ng PAR or bukas ng madaling araw at yung kanyang direksyon ay posibleng magbago. Pero ayon naman po sa ating bagong pag-asa DOST na inilabas nila kanina, ito po ay isa pa ring low pressure area. At apektado nga po niyan yung kanyang extension ng kaulapan, ang parte ng Cagayan Valley, dito nga po sa may parte ng Aurora, Isabela, Bicol Region. At asahan naman natin yung ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. Apektado pa rin po ang Palawan at ang Mindanao. Dito nga po sa ating rain map animation, asahan nga po natin mamayang alas 10 ng umaga, mataas ang posibilidad ng pagulan sa may eastern section nga po ng Northern Luzon, Bicol Region. At may mga tsansa rin po na mainat katampamang pagulan sa Palawan, Zamboanga Peninsula at western section ng Visayas. Pero pagdating nga po ng alauna ng hapon, mataas ang posibilidad ng pagulan sa malaking bahagi ng Luzon, including Metro Manila, Southern Luzon, at kasama rin po ang Palawan at ang Zamboanga Peninsula. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, ganun pa rin po mataas ang tsansa ng pagulan sa Mindanao, western section ng Visayas at eastern section ng Visayas. Kasama pa rin po ang Palawan, Bicol Region, Mindoro Provinces, makulimlim na kaulapan sa Metro Manila at sa may Central Luzon ay mataas din po ang tsansa ng pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi mamaya, mataas pa rin po ang posibilidad ng pag-ulan sa may parte ng Metro Manila, Bicol Region, Mindoro Provinces, eastern section ng Visayas, Palawan at maging sa Mindanao. Meron din po tayo mga posibilidad ng pag-ulan sa may Romblon, Marinduque, kaya iba yung pag-iingat nga po para sa ating mga kababayan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, mamayang alas 5 ng hapon, posible nga nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility itong si posibleng bagyong Christine. At apektado nga po niya ng eastern section ng ating bansa at may possible nga po ng pagbugso ng northeasterly surface wind flow at ito nga pong ITCZ. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi mamaya, nasa eastern section nga po yan ng Central Luzon. At pagdating naman po ng October 21, dito medyo babagal yung kanyang pagkilos at pagdating naman po ng October 22, mas lalakas pa nga po yan. Posibleng umabot yan ng tropical storm category at nasa eastern section po yan ng Catanduanes. Pagdating naman po ng October 23, aangat po yan ng bahagya sa may eastern section ng Polillo Island. At yung kanyang diametro ay hahataw na nga po yan sa parte ng Visayas at dito nga po sa parte ng Bicol Region. Pagdating naman po ng October 24, dahil nga mayroong pagbugso rito ng possible northeast monsoon, ay dito po mapapansin natin bahagyang aangat itong nasabing posibleng si bagyong Christine. By October 25, dediretso nga po yan dito sa may eastern section ng Northern Luzon, sa may parte ng Cagayan Valley. By October 26, dito nga po ay mapapansin natin wala nang pumipigil sa bagyo, kaya posible nga po itong mag-intensify hanggang severe tropical storm at sa typhoon category.
Kaya iba yung pag-iingat nga po yung mga kababayan natin dyan sa may extreme northern Luzon. At pagdating naman po ng October 27, aangat naman po yan sa parte ng Taiwan. At pagdating ng October 28, posibleng lalabas po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero again na, inuulit nga po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po lahat ng nakikita natin sa ngayon. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga po natin kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo nitong si bagyong Christine na makakaapekto nga po sa parte ng Bicol Region, Central Luzon including Metro Manila, eastern section nga po ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Tayo po'y maghanda na sa posibleng magiging epekto nitong si posibleng bagyong Christine. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.